Go. So, hello kabayan! Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong teacher o ang inyong lingkod. Ako nga pala si Angelo. So, ayun, magtuturo ako o magbibigay ako sa inyo ng mga konting idea patungkol sa mga numbers ng Arabic words or Arabic numbers kung tawagin, kasi ako ay minsan nang nagtrabaho sa Saudi Arabia, sa Middle East. So, ayun, dati akong doon, una waiter muna hanggang sa na-promote, naging store in charge, naging manager, naging tagapamahala sa mga tao. So, syempre, as a manager, ikaw ang nag-aayos ng complaint, ikaw ang nag-aayos ng mga orders, ng mga kailangan sa stores, ng sales, ikaw ang mag-administer or magpa-facilitate, o sa Tagalog, ikaw ang mangangasiwa sa buong restaurant para mapanatili yung magandang serbisyo na maibibigay natin sa mga customers, at saka bukod doon para mapaganda at lumago yung sales ng ating pinagtrabuhang restaurant. At sa ganun, yung amo natin o yung pinaka-boss o yung mudir na tinatawag ay matuwa sa atin. So, ito muna ang mga basic na language. So, ang magsimula tayo sa number 1. Ang number 1 sa Arabic o sa atin ay isa. Ang word sa kanila ay wahid. So, pag sinabing wahid, ibig sabihin nun isa. Ang number 2 naman ay itnin. So, in English, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ang 1 is wahid, itnin, talata, arba, kamsa, sita, saba, tamanya, tisa, ashara. So, ayan. So ayun, ulitin natin. Wahid, itnin, talata, arba, kamsa, sita, sab'a, tamanya, tisa, ashara. So, in other words, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa Tagalog, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ulitin natin. Ang isa ay wahid, ang itnin ay dalawa, ang tatlo ay talata, ang arba ay apat, ang kamsa ay lima, ang sita ay anim, ang saba ay pito, ang tamanya ay walo, ang tisa ay siyam, ang asyara ay sampu. So, ayun lang po muna ngayong araw at maraming salamat. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.